Connection. Brigada Connection. Brigada Connection. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Via www.brigada.ph. Sumasa inyo na ang Brigada Connection. Brigada Connection. Araw na tayo ng Sabado, Oktubre 10, 2020. Pagbabalitang hatid sa ating mga kabrigada ng Power Cells Herbal Capsule, ng Drive Max Plus Herbal Capsule, NutriCleanse at ng Guard C Calcium Ascorbate. Ako po ang inyong brigador, Brigada Glenn Parungaw, at sa ating paunang balita. Brigada Connection. Hindi umano magdadalawang isip si Justice Secretary Menardo Guevara na kunin ang National Bureau of Investigation para imbestigahan ang nangyaring riot sa loob ng New Bilibid Prison na ikinamatay ng 9 na inmates. Ayon kay Guevara, inaasahan niya na sa madaling panahon ay maisusumiti sa kanya ni Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag ang hinihingi niyang report kaugnay sa madugong insidente. Kung kinakailangan, ayon kay Guevara, ay papasukin niya ang NBI sa loob ng NBP para magsagawa ng parallel investigation. Magugunitang sumiklab ang riot sa loob ng Bilibid kahapon ng madaling araw yan mga kabrigada sa pagitan ng Sputnik at Komando Gang. 7 miyembro ng Sputnik ang namatay sa gulo habang 2 naman sa panig ng komando. Ayon kay Bucor spokesman Gabriel Shaklag, nakausap na nila ang mga lider ng dalawang grupo at tiniyak na hindi na mauulit pa ang kaparehong insidente. Connection. Mga kabrigada, tanggapin natin ang report ng ating mga kapatid na himpilan. Connect tayo ng Brigada News FM sa Davao. 96.6 million pesos na halaga ng mga tinatawag na hot cigarettes na harang ng BOC Davao. Si Brigada Jofel Candado sa balita. Brigada Jofel, ibrigada mo! Connection. Connection. Babalikan natin ang report ng Davao mga kabrigada. Connect muna tayo ng Cagayan de Oro. Yun hong COVID-19 cases dyan sa lungsod lagpas na sa 1,000. Ang detalye ng balita mula kay Brigada Alden Bakal. Brigada Alden, ibrigada mo! Connection. Manahumunog manambong Kabuntagon, Pilipinas sa pangunahing balita. Nagpas na ng 1,000 mark ang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ito ay matapos na idagdag ang 33 bagong kaso ng virus nilan upang umakyat pa sa 1,017 ang total confirmed cases. Kabilang sa panibagong kaso ang 20 local index case sa virus, 5 positive close contacts, 5 PDL o person deprived of liberty at 3 returning individuals. Nananatiling mataas ang local cases sa lungsod na aabot sa 676 kumpara sa 342 na kaso ng mga returning individuals. Sa kabuang bilang, 344 ang active cases, 627 naman ang nakarecover sa virus, habang 46 ang COVID-19 deaths matapos may isang bagong fatality ang naitala dito sa Cagayan de Oro. Connection. Live gikan sa gateway to Mindanao, Cagayan de Oro City, alang sa Brigada Connection Nationwide. Kini si Brigada Alden Bakal sa 102.5 Brigada News FM Cagayan de Oro, the Music and News Authority. Connection. Balikan natin ang report ng Davao. Hinggil ho dyan sa mga nakumpiskang hot cigarettes
na nagkakahalaga ng halos 100 milyong piso. Si Brigada Jofel Cantado sa report. Brigada Jofel, ibrigada mo! Connection. Maayong buntag ug madayaw Pilipinas. Aabot sa higit 96 na milyong halaga ng hot cigarettes karga ng 4 na 40-footer container van ang naharang ng Bureau of Customs Port of Davao bago pa man makapasok sa merkado. Ayon kay BOC Port of Davao Director Attorney Irasas Austria, nadiskubre ang mga kontrabando matapos manmanan ng Intelligence at Enforcement Group ang kahina-hinalang kargamento sa consignee nitong Ali Corp International Incorporated, kaya't agad nagpalabas ng alert order at isinailalim sa 100% physical examination ang mga laman ng container van. Dito na tumambad ang misdeclared na 3,628 boxes ng iba't ibang brand ng sigarilyo na nagkakahalaga ng 96,698,298 pesos. Paglabag sa Section 1400, Section 117 ng Customs Modernization and Tariff Act at Executive Order Number 245 ang kakaharapin ng consignee ng mga kontrabando. Mao kana ang balita live gikan dinhi sa Durian ug Cacao Capital of the Philippines ug home of the first Mindanaoan President, Davao City. Alang sa Brigada Connection, kini si Brigada Jofel Cantado sa 91.5, Brigada News from Davao, the Music and News Authority. Connection. Samantala, connect tayo ng General Santos mga kabrigada. Ang Region 12 may parehong bilang na 52 new confirmed cases at new recoveries din sa COVID-19 na naitala kahapon. Si Brigada Attorney Can Palieque sa balita. Brigada Attorney Can, ibrigada mo! Connection. Brigada Republic may buntag na itala ang panibagong 52 na COVID-19 cases sa Region 12 at 52 din ang new recoveries. As of October 9, 2020, sa bagong mga nakarecover, 17 mula sa General Santos City, 14 mula sa Cotabato City, 11 mula sa South Cotabato, at 10 mula sa North Cotabato, kaya umakyat na sa 1,190 ang total recovery sa COVID-19 sa Rehiyon 12, habang sa bagong mga nagpositibo, 21 mula sa General Santos City, 14 mula sa Cotabato City, 7 sa North Cotabato, 6 naman sa probinsya ng Sarangani at 4 sa South Cotabato. Dahil dito, sumampa na sa 1,796 ang total cases sa Rehiyon 12 at 558 ang aktibong kaso, habang 47 ang bilang ng mga nasawi. Ang South Cotabato ang may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa Region 12 na nasa 522. Sinundan ng General Santos City sa 485 cases. Pangatlo ang Cotabato City sa 354. Habang pang-apat naman ang North Cotabato sa 157. Panglimang Sarangani Province sa 141. At Sultan Kudarat sa pang-anim na may 137 COVID-19 cases. Connection. Live gikan diri sa the home of the champions, General Santos City. Alang sa Brigada Connection, ito ang kaliweteng hindi marunong mga liwa. Brigada Attorney Can sadyang mapagmahal, SM Palieque sa 89.5. Brigada News sa Faber Johnson sa Music News Authority. Connection. Mula sa Mindanao, connect tayo ng Visayas. Sa bahagi ng Toledo mga kabrigada, isa hong tourist guide na nawala ng hanap buhay dahil sa COVID-19 pandemic ang natagpuang patay matapos hong mangisda. Si Brigada Jonesis Canonigo sa detalye. Brigada Jonesis, ibrigada mo!
Connection. Mayong buntag Luzon, Visayas ug Mindanao sa aming tampok na balita. Na-recover ng mga diver bandang tanghali kahapon ang bangkay ng isang tour guide na unang naiulat na missing matapos ng isda sa barangay Santa Filomena sa bayan ng Alegria, Southern Cebu. Ayon sa impormasyon ng Alegria Police Station, natagpuan ang wala ng buhay na si Raymark Indig na taga barangay Patong sa karatig na bayan ng Badian sa tinatayang 27 talampakang lalim ng karagatan na pinaghihinalaang nalunod. Si Indig na isang tour guide at dive instructor ay nawala ng pagkakakitaan dahil sa COVID-19 pandemic, dahilan upang mag-shift muna ito sa pangingisda sa pamamagitan ng spearfishing o pamamana ng mga lamang dagat. Nakagawian na di umano ni Indig nitong quarantine period na umalis sa bahay ng maaga at magpunta sa dagat sa kabilang bayan upang manghuli ng isda at umuuwi bandang alas 10 ng umaga. Ngunit di na nito nagawa pa noong nakaraang araw. Nagtulungan ang mga diver mula sa bayan ng Mualboal at Philippine Coast Guard sa paghanap sa kanyang bangkay. Gikan diri sa the City of Copper with the Heart of Gold, Toledo, alang sa Brigada Connection, kini si Brigada Jonisis Canonigo sa 88.5 Brigada News FM, the Music and News Authority. Connection. Samantala mga kabrigada, konektayo ng Brigada News FM sa Cebu. Yun hong pagbabawal ng karaoke session sa Cebu City magsisimula na sa susunod na linggo. Mga mahuhuli, pagmumultahin. Si Brigada June Arellano sa balita. Brigada June, ibrigada mo! May buntag Pilipinas at ngayon sa aming balita. Simula sa darating na Lunes, bawal ng karaoke sessions sa mga residential areas sa Cebu City sa mga araw na may pasok ang mga estudyante sa kanilang modular distance learning sessions sa kanilang bahay at nagtatrabaho ang mga work from home. Si Cebu City Mayor Edgardo Lobelia ay naglabas ng Executive Order number 100 na nagbawal sa pag-operate ng mga video karaoke machines units mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, kahit na ipinasailalim na ang lungsod sa Modified General Community Quarantine con MGCQ para hindi madisturbo ang mga mag-aral at ang mga nagtatrabaho. Ang Cebu City Police Office, Armed Forces of the Philippines at Probe Team ang inutusan sa pagpapatupad ng nasabing Executive Order. Samantalang hiniyakat din ng Alkalde ng Cebu ang mga opisyalis ng mga barangay sa pagpapatupad ng nasabing kautusan sa kanilang mga lugar. Ang mga mahuling nalabag sa nasabing direktiba ay pagmumultahin mula 5,000 piso hanggang 3,000 piso. Connection. Gikan sa Queen City of the South, Cebu City, alang sa Brigada Connection, kini si Brigada June Arellano sa 93.1 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Connection. At sa Luzon, konektayo ng Naga. 70 katao sa bayan dyan ng Tigawan sa Camarines Sur hinuli at pinagmulta dahil sa hindi pagsusuot ng face mask. Si Brigada Roden Sikal sa detalye. Brigada Roden, ibrigada mo! Maray na Galuzon, kaya sa Mindanao. Pinagtatampot ng pulisya at binatawan ng multa ang nasa 70 katao matapos maaktuhan na hindi nagsusot ng face mask sa bayan ng Tigawan, lalawigan ng Camarines Sur. Ayon kay Police Major Chester Pomar, Chief of Police ng Tigawan PNP, isang araw matapos maipasa ang Municipal Ordinance number 20-003 at may baba ang penalties na maaring bayaran ng mga violators, ay agad silang nagsagawa ng pagkalugad sa poblasyon at karatig na barangay kung saan sa loob lamang ng 2 oras ay kabuoang 70 residentes ang agad na nahuli. Actually sir, within 2 hours lang po yun. Ma-remind, ma-remind yung ating mga kababayan kung ano yung nag-i-exist na mga regulasyon o batas pagdating sa COVID. Dinala ang mga natakip sa open patio ng simbahan at hindi sa impilan ng pulisya para maiwasan daw ang hawaan ng sakit.
Samantala sa pinakauling tala ng Edmero Camarines Sur, as of October 9, 2020, sumampa na sa 477 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19. 67 dito ay mga aktibong kaso, 387 naman ang mga gumaling habang 23 naman ang namamatay. Yan ang barata, gikan digdi sa Heart of Bicolandia. Ini si Brigada Roden Boribor Sigal Caruano 3.1, Brigada News FM Naga, the Music News Authority. Brigada Connection. Brigada Connection. Connection. Brigada Connection. At mga kabrigada, sumainyo ang kabuuan ng Brigada Connection ngayong umaga po ng Sabado, October 10, 2020. Inihatid sa atin ng Power Cells Herbal Capsule, ng Drive Max Plus, NutriCleanse, at ng Guard C Calcium Ascorbate. Ako po ang inyong naging lingkod, Brigada Glenn Parungaw. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula dito sa Brigada News Center sa Makati City, the Music and News Authority. Connection. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit.